One. Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Atin sa inyo ng Light of Visayas Sorsogon Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay at pakikinig sa Torah portion natin ngayong linggo at ngayong araw na to ng Sabat na kung saan tatalakay sa ating Brother Richard ang Torah portion, Bayislak na may payamagat na Bayislak. At ang ibig sabihin po nito ay and he sent or at siya ay hinayo or humayo. At patuloy nating namnamin ang kapahingahan ngayong araw na to. At ganun din, huwag nating kalilimutan na sa lahat ng panahon ay patuloy po na ginagabayan tayo ng Panginoon. Sinasamahan tayo, lalo na sa araw ng Sabat. Andiyan ang presensya niya. Ayon po sa Mateo 11:28-30, sabi ng Panginoong Yeshua, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matutok kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. At naalala ko rin po na kahit po si Apostol Pablo ay nakagawian na niya, dating gawin na talaga niya ang pag-observe ng Sabat. Ito po ay nabasa natin sa Acts chapter 17 verse 2. At si Pablo, ayon sa kanyang nakagawian, ay pumunta. May mga kasama siya. At 3 Sabbath days ay nakipagtalakayan siya tungkol sa scripture. So, every Sabbath ay scripture ang kanilang pinag-uusapan at tinatalakay. Yan po ay sa bagong tipo ng Biblia ay madalas natin mababasa at madalas din napapansin ng mga tao na ang Panginoong Yeshua, ang mga apostol, lahat ng kanilang ang mga disciples ay nag-observe ng Sabat at kapistahan ng Panginoon. So siguro kung babasahin natin ang New Testament, mapapansin niyo po na marami pala tayong hindi napapansin. Basa lang tayo ng basa tungkol sa istorya ng Panginoon at kanyang mga gawain, pero na di natin napapansin na ino-observe nila ang araw ng Sabat. Ako ang inyong Coach, Sister Debbie Farrello, with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, medyo may makikita tayong echo. Nandito ako ngayon sa airport. Tapos, may flight ako mamaya. Naghihintay lang ako ng flight ko. Ang ating pong ang ikawalong pagbasa mula sa aklat ng Genesis na may pamagat na Bayishlak, na ibig sabihin, and he sent, o siya ay humayo. Ang title na to ay mula sa unang verse ng ng chapter 32 na mababasa dito. Then Jacob sent messengers before him to his brother Esau in the land of Seir, the country of Edom. At dito po ay abangan natin yung mga ano mga ginawa ni Jacob sa kabila ng kanyang mga kaapihan o pagdudusa sa kanyang kalagayan, and yet at tapos yung takot pa niya na mamimit niya yung kanyang kapatid na galit sa kanya. Tingnan po natin kung ano yung ginawa niya. Kasi malaki pong bagay ito na doon sa example niya ay pwede pala natin i-apply din sa buhay natin kung maranasan natin yung kapareho ng naranasan ni Jacob. So, bago po tayo magpatuloy, hayaan natin si Brother Richard, pangunahan tayo sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita at pag-uusapan namin ang inyong Parsha Baishlak, na kung saan ay
may pinadala si Jacob sa kanyang kapatid na mga mensahero upang makipag-ayos. Ngunit ang kapatid niya ay iba ang plano. Ngunit ang kabutihang loob at mabuting gawa ay nananalo laban sa mga masamang plano. Yes. Panginoon, nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay manahan sa puso ng bawat isa at pagpalain nyo rin po ang radio station na nagbibigay sa amin ng avenue para maihayag ang inyong salita. At nawa Panginoon ay manatili ang inyong salita sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, ang topic natin ay itong kay Jacob, ano? So, dito makikita natin na um, uh, nung nagpadala si Jacob ng emisary, ang ganti ng kapatid nagpadala ng 400 na Mm. warrior, no? So hindi ito makikipagbate kundi gustong makipagyera ng ganito Kasi normally kapag ano lang yung emisary lang or messenger lang, konti lang kayo, hindi kayo pupunta ng napakarami, no? Yung number na yan, 300, 400, ganun, yan ay actually personal bodyguard yan na ready for war. Yan ang ano. Maski si David may ganyan ding number pagka kailangan niyang may gusto siyang gawin na pag-atake. Ngayon, so nung nalaman ni Jacob yon, nangamba siya at siya'y nanalangin. Sabi nga niya, Panginoon, hindi ko deserve ang lahat ng mga kabutihan na binibigay niyo sa akin, sabi niya. Um, Yun nga, sinabi niya na kung saan ay tumawid siya sa ah, Jordan River na ang dala lang niya ay tungkod, isang tungkod lang. Pagbalik niya ay Mm. dalawang company na. So, ah, pumunta siya ng Binata, pagbalik niya, ang dami na niyang anak, 11. Kasi hindi pa pinapanganak si Benjamin hanggang kay Joseph. Si Joseph ay toddler pa lang during this time. Um, Ngayon, so sabi niya, nangako ka na napoprotektahan ako, mga ganun, ano. Pero sabi nga niya, protektahan siya sa laban sa kapatid niya na gusto siyang saktan, gusto siyang ang inaalala niya more on yung mga bata, mga kasama niya, mga family members rather than sa sarili niya mismo, no. So, ang ginawa niya ay nagplano siya. Ito makikita natin ano kasi pinag-aaralan natin ng mga karakteristik ng mga tao. Hindi siya naghanda na atakihin tayo. Maghanda rin tayo ng mga weapons, mga ganun ano. Kasi warrior din si ano si Jacob So pero hindi niya makipag-away talaga. Ang inaalala lang niya ay um, yun nga yung mga yung mako-crossfire ng mga kabataan. Kung i-fast forward natin ng konti sa mga nakapagbasa na ng script ng ano ng parsya na ito, hindi sila mga lampa. Kung makikita natin dalawa lang si Levi lang sa si Simeon isang city na yung napatay nila Isipin mo kaya hindi sila mga lampa. Lalaban itong mga kasama ni Jacob. Hindi sila no, pero hindi hindi niya plano makipaglaban. Mas lumapit siya sa Panginoon at hinambol niya ang sarili niya. Nagbigay siya ng peace offering sa makakaaway niya. Um, Bagamat wala siyang mali. Tandaan natin, walang ninakaw si Jacob. Mm. Yung blessing na yon is hindi rin nakuha ni Jacob kasi kinuha lahat ni Iso. So technically si Iso ang nagnakaw. Pero Mm. dahil galit lang talaga si Iso sa kapatid niya. Kaya ganon, no? Kahit anong gawin galit talaga. So
Pero ang ginawa niya, hinambol niya sarili niya, nagbigay siya ng regalo na more than enough. So dito natin makikita na ano um, na yung peaceful na resolution ay maganda ang effect compared sa yung aggressive na ano na yung away yung kung awayin niya ako awayin ko rin siya parang gano'n no or anong pakialam ko sa kanya magpatayan na gano'n so kahit sa New Testament o sa Brit Kadasha o sa newer Messianic writing yung tinatawag nilang New Testament sabi ng Panginoon um, kapag do not resist an evil one, sabi niya. Kapag ah, sinapa ka sa kabilang pisngi, bigay mo kabilang pisngi. So hindi mo i-resist yung ano yung kaaway, yung evilness ng isang tao, no. But rather bibigyan mo siya ng yung ano yung kabutihan, ng mabuting response, kind response or um, uh, yung godly response. Let's put it that way. Mhm. Yung humility, yung regalo, it helps, no? Hindi to bribery. Kasi ang bribery, nagbibigay ka para makakuha ka ng mas malaki. Ito'y gift, ito'y peace offering. Pero Nagbibigay ka parang nakita ko rin, Brad, na parang gusto rin ipakita ni Jacob na kung paano siya binless ng Panginoon kahit nung panahon na umalis siya na walang dala. yes, oo. Pero Balik siya ang dami. pinapakita ni Jacob na hindi siya attached sa pera, hindi siya attached Oo, sa tama, oo. worldly things. Sabi niya I have enough, brother. Sabi niya I have enough. So, ibig sabihin, willing siyang i-share rather than yung mindset na nagnakaw si Jacob, inano niya yung mga ano, hindi nila nakikita na si Jacob actually is mapagbigay. You don't Oo, develop this, hindi, giver. hindi niya ito ginagawa dahil sa natakot lang siya, kundi he wants to appease his brother. He wants to Naalala make ko, peace. Brad, sinabi ng Panginoon na yung love your enemy Yeah, is how you love yeah, the and enemy. pray for those that persecute you. Nag, Yun ang sabi ng Panginoon. nagpakumbaba, Mhm, nagbigay, mhm. Sabi nga ng Panginoon, at blessed are the humingi meek, din ng, for they will halos humingi inherit din the ng earth. tawad. So yung mga ganong karakteristik, pakikita natin ito, lahat ng tinuturo ni Yeshua, ng ating Panginoon sa Brit Kadasha, ay nakikita natin to sa buhay ng mga patriarch, sa buhay ni Jacob, sa buhay ng mga kanyang mga tagasunod. Kay Israel, kay David, lahat ng mga tao na mga sumusunod sa Torah. Kasi para magkaroon ka ng kesed, ito'y nadidevelop ito over time dahil sa Oo. presence ng ah, ng Torah sa buhay natin, no? Mm. At kapag yung Torah na yon na inasa atin, ang Ruach HaKodesh din ay nasa atin. Kasi hindi siya pwede mag-dwell Amen. sa isang marumi na lugar. Kailangan ano yan, maayos yan, malinis yan, ano yan. So, hindi yung siyang tagalinis, hindi. Ang naglilinis ang Word of God. Yan ang cleansing. Tapos ang Ruach HaKodesh will dwell in us and with us kapag naano natin. Ngayon yung pag ang Holy Spirit o ang Ruach HaKodesh na sa atin, nagpo-produce siya ng fruit. Ito yung fruit of the Spirit na kung saan ay ito yung love, nagpo-produce ito ng pagmamahal, ng joy, Joy, ng peace. peace. So peaceful ka eh. Hindi ka palaway, hindi ka ano yung ano mo laging peace, no? Tapos may patience ka, mapagpasensya, you hold back. May ano ka, may understanding ka, peace, patience, kindness, mabait ka, goodness, mabuti kang tao, no? Faithfulness, matapat ka, gentleness, yung meron kang power pero pwede mong i-hold back, no? And self-control. So nakokontrol mo yung ano mo. So yun ang napoproduce ano. Maring hindi agad-agad pero over time it will, no? So dapat nagde-develop 'yun. Hindi naman ang ano kasi ang tendency ng tao, nobody's perfect.
Pero meron din kasabihan na constant practice makes perfect. Ang tendency kasi ng pag sinabing no one is perfect, isiniset aside na kagad yung possibility na the possibility of perfection. Wherein commandment yun ng Panginoon na maging perfect tayo. Sabi niya, be perfect as your heavenly Father is perfect. Ngayon, yung ibang tao, para sa kanila, ang perfection ay naniniwala na ako kay Jesus eh. So, yun ang perfection ko. Naniniwala ako sa Kanya. Pero ang tanong ko, naniniwala ka ba sa Kanya? Ano bang pinaniniwalaan mo sa Kanya? Oh, that He is God. Oh, okay, sige. Naniniwala ka. Okay, good. Naniniwala ka rin ba sa mga sinasabi niya? O iba ang pinaniniwalaan mo, di ba? Kasi marami siyang sinasabi na hindi nasusunod. For example, ang sinabi niya, if you love me, keep my commandments. Hindi natin ginagawa ito ng mga ano dahil wala na, done away with na eh. Ang yung sinasabi niya na nung tinanong siya, how can I enter the kingdom of God? Sabi niya, keep the commandments. Which one? Clarify pa kung ano eh. Yun nga, ang tinutukoy is Ten Commandments and the whole Torah. So, pero sinasabi ng iba, not by works. So, sino ba talaga pinaniniwalaan natin, di ba? Ang Panginoon o ang mga tao na nagsasabi na wala na ito? Yun lang ang ano natin. No? Pero hindi kasi naiiba ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga patriarchs noon sa hanggang ngayon, no? Yung teaching ng nasa Brit Kadesha ay na isa sa buhay ng mga patriarchs especially ni Jacob. Makikita natin dito. At ando doon yung kanyang pagiging pasensyoso, ando doon ang kanyang kindness. Kahit galit na galit na siya, ay yung may gentleness pa rin siya sa pagsasalita niya kahit sa kapatid niya na ilang beses na siya muntik patayin. Alam niya na kinuha lahat ni Iso, lahat ng kayamanan ng kanyang ama at iniwan niyang naghihirap yung bulag niyang ama na matanda. Kung tutusin, pwede na siya magalit dun eh. Ginawa mo sa magulang natin, di ba? So pwede siyang lumaban eh. Sa mga hindi nakakaalam, si Jacob ay may mga kinonquer na land na mga sa land of yung mga Amorites saka mga ano. Um, Mm. Hindi specifically mentioned siya sa sa story ng Genesis pero towards the end na mention niya na ibinibigay niya ito kay Joseph, yung kinonquer niya with my own sword, sabi niya. So si Jacob hindi siya yung lampa na parang mabubuli mo. Hindi porke mabait, mabubuli mo. Si Jacob ay isang tao na malakas. Nakipag-wrestling nga siya dito eh. Sa unknown entity na, pati unknown entity nahirapan sa kanya eh. Alam natin ang entity na to ay ang Panginoon. So, talagang nakipag-struggle siya kasi malakas si Jacob. Naialis nga niya yung bato na kaya ng mga ang pwede lang mag-alis ay malalaking tao na marami pero siya naialis niya by himself, no. So si Jacob ay napakalakas na tao, tapos ayon sa ancient text is accurate siya sa pagpapana. Yung kanyang bow na kaya niyang magtumira ng habang tumatakbo ang kabayo ng bow ng pana. Ganun ka-accurate. Saka magaling siya sa sword. Magaling din siya sa wrestling. Yung hand-to-hand combat. Pero hindi niya ginagamit ito para awayin yung kapatid niya. But rather, ginamit niya yung mas wise na approach na yung love your enemy. And pray for those that persecute you. Yun yung ginamit niya. No? Ngayon, moving forward, dito naman sa um, uh, nangyari, eh, um, gusto kong emphasize dito na nung nung nakita niya si Iso, nagbow siya, not to worship, kundi to humble himself. 7 times. Nagbow siya. Ngayon, lahat, prior to that, pinagbabow din niya pati mga anak niya. Oo. Pinagbabow niya yung mga Pamilya naunang niya. buong pamilya niya. Kaya nagulat si Iso, ano ba tong mga to? Kasi ang good things and good gesture, yung humility, uh, kahit sino ay
nabubuhayan niya kahit yung kakapiranggot Saka na, yung nagbigay siya respect. oo, Respect. yeah, oo. Person. Yung respeto na hindi lang ikaw kundi buong pamilya mo at buong sambayanan mo pati mga tauhan niya lahat nagbabow down sa ano. Tapos may regalo. So, very wise si Jacob sa ganun. Alam niya kasi ang weakness din ni Esau. Gusto niya yung money, money, money. Pera, mga material things, no? So, kumbaga bigay hilig siya. Sige, sa'yo na yan. Kasi ang Panginoon, kaya niyang i-multiply. Ang sabi nga niya, staff lang yung ang dala niya, tapos biglang marami na. So, kaya pa ng Panginoon i-multiply kung ano pa yung natitira kay Jacob. So, ganun, ano? Ngayon, eto na. So, pumayag na, nag-iyakan sila. Tapos, sabi ni Jacob, sasamahan kita. Hindi, wag na, sabi niya. Wag mo na ako samahan. Tapos, ayaw nga tanggapin ni Esau yung gift, pero pinipilit ni Jacob, sige na, kung talagang pinatawad mo ako, kunin mo na. So, pero hindi matanggihan ni Esau yun kasi syempre, yun ang hilig niya eh. Mahirap tanggihan yung hilig eh. So, ngayon, nung sabi niya, sige, pasasabahan kita ng mga tauhan ko. Sabi niya, hindi na. Dito makikita na hindi tayo dapat nakikipag-mingle or magdidepend ng security sa mga unbelievers, no? Ito ang problem ng Mhm. ano actually di-discuss ko ito bukas sa sa shul no. Kasi dinidiscuss natin yung buong Bible eh. So nasa Second Chronicles na. Ngayon yung mga nagtitiwala sa puwersa ng tao ay at especially nakikipag-mingle o nakikipaghalubilo sa mga unbelievers eh Oo. merong repercussion yon. Ayaw ng Panginoon nun, lalo na kung magdidepende tayo sa kanila. So, yun ang ayaw ni Jacob, hindi na kailangan, sabi niya. Kasi At saka technically, Brad, mm, nakita ko din doon na ayaw niya magkaroon ng utang na loob kay yeah, Iso. de, for one, Karoon pa siya ng utang na oh, loob. yun pa, tsaka ano talaga eh, tsaka madi-defile sila eh. May mga Mm. uncleanness sa kanilang middle. Itong mga kasama niya, puro mga ano to eh, mga barbaric ito eh. Hindi niya kailangan ng mga ganyan. So, malinis sila, kosher sila ron. Tapos biglang may mga kumakain ng baboy doon, mga ano, di ba? Nasa middle ng ano nila. Mga barbaric, hindi naguhugas ng kamay, hindi naliligo. So, ayaw niya nang ma-defile sila. So, nakaalis na. So, ngayon, um, marami nang binigay si Jacob. Pero makikita natin dito na ang dami pa rin ng blessing ng Panginoon sa kanya. Nung nagtayo siya ng ginawa niya ng mga suka ang mga Mm. animals niya, nilagyan niya ng mga, para hindi mainitan. Eh, nung nagawa niya bawat isa, parang city, sa dami. So, dito, Para makikita, naging buong naging community sukot yun eh. house. Naging sukot yun. So, yung area, Sabi mo. oo. So, dito rin makikita natin na most likely yung na-meet niya na entity, which is ang Panginoon, ay on the day of the Sukkot. Maring first day of the Sukkot yun, no? Nag-wrestling sila. O nga, So, no, pwede din. so yun ang isa, no? Pangalawa, kasi ang Panginoon, nag-a-appear lang siya on His appointed time. Yun ang ano, ron, ano. Si ito, makikita natin dito na um, kahit ang mga animals ay pinapahalagahan ni Jacob. So how we treat our animals ay doon makikita rin kung paano mo ititreat ang tao. Oo, ganun ano. So anyways, nagsettle na sila, napunta sila sa Shechem, malapit sa Shechem, no. Ngayon ginawa ni Jacob, bumili siya ng lupa. Remember kanila ito eh. yung area na yun kanila technically kanila talaga yon. Pero dahil may mga squatter na, sila pa ang bumili doon sa squatter. Bibili kami ng lupa rito ah. Dito kami tutuloy. Remember kay ano yun eh. Kay Isaac yun eh. Mm. Actually kay Abraham, tapos kay Isaac. Pero si Jacob bumili pa siya. Kaya tapos, sabi siguro ng mga ano, madaling bulahin ito eh. Di ba?
So si Dina, ito na naman ang isang example, ay nakipagmingle sa mga kababaihan din, mga kadalagahan. Ayun, na disgrasya dahil nakursunadahan, na rape. Bata pa si Dina eh. Damsel nga ang tawag sa kanya, so probably around 12, 13 years old. Mm. Bata. So pero kaya hindi dapat talaga humahalubilo ang mga kababaihan na righteous na kababaihan sa mga kababaihan ng mundo kasi iba ang level nila eh. Kaya dahil dito sa isang pagkakamali, minsan lang na rape, na kidnap, na rape. At ang kidnapper niya ay yung anak ng leader ng lugar, si Shikem, ano? Si you know, ngayon ito nung ni-rape niya, na in love siya. Bakit? Kasi um, kahit ganon, makikita na very formal yung babae, hindi siya haliparot, hindi Hindi, siya ano. hindi pareho ng mga Oo. kababaihan nila. Oo, siguro iniyak na lang or whatever na mabait pa rin magsalita, hindi nagmumura, hindi nagano. So na in love siya lalo. So nangyari, um, gusto niyang asawahin. So kinausap niya ang tatay niya. So kinausap naman si Jacob. Si Jacob, kahit galit na, hinuhold niya ang peace niya. Kasi yung mga anak niya, kunin niya consensus. So, ngayon sabi nga nung na in love na, yun nga, gusto na itong anak ko, itong anak mo, sabi niya kung pwede pakasalan, sabi niya, yung mga anak namin babae, sa inyo na, yung mga anak yung lalaki, yung gano'n, palit tayo, mag-intermarriage tayo. Yan ang isa sa mga hindi Gustong pinapayagan gusto sa nilang Torah, yung mag-assimilate. Yan ang mali ng maraming education. mga believers o so-called believers na nakipag-assimilate sa mga unbelievers. Hindi dapat yan. Laging may repercussion yan kapag ginawa, no? So anyway, sabi ni Jacob, antayin niya yung mga anak. So nung dumating mga anak, galit na galit syempre. Pero ngayon nakalagay doon, nakipag-deal sila parang ah, nag-ititrick nila yung mga Shechemites. Sabi nila, dapat circumcise ka. Kasi pag hindi ka circumcised, di bali kukunin na lang namin ang anak namin. So, Mm. ngayon, pero sabi niya, pag nag-circumcise ka, dapat lahat kayo mag-circumcise kasi magiging part na kayo namin. Hindi pwedeng hindi kayo circumcise. So, pumayag naman sila kasi walang involved na pera, circumcision lang eh. Pero may masama silang plano. Sabi niya, yung mga ari-arian nila magiging sa atin. Sabi niya. Ang mga anak nila magiging sa atin. May masama silang plano eh. Ngayon, sa maraming mga nagbabasa, itong parang ang dating kasi honorable eh. Sinabi kasi yung word na honorable. Itong si Shechem is most honorable sa mga Shechemites, no? Parang ang dating parang victim pa si Shechem. Ito po ang tingnan niyo mga kapatid, mga kaibigan. Itong honorable na to ay kidnapper and rapist ng bata. Yan ang pinaka-honorable sa kanila. Ibig sabihin, lahat sila masasamang tao talaga. Mas masasamang tao pa yung iba. Siya na yung pinakamabuting tao ron, yung kidnapper and rapist ng bata. Isipin mo yon, no? At kaya si Nahor, yung tatay ni Shechem, may masamang plano. Sasakupin nila sila Jacob, kukunin nila ari-arian, yung wealth nila mapupunta sa atin, sabi niya. Nangyari nung bagong circumcised pa lang sila, ay umatake si Levi sa si Simeon. Dalawa lang. O nung umatake, sabi nila, kawawa naman, hindi sila makalab. Pag maski tuli ka naman, pwede ka naman, hindi ka naman nakatali eh. Pwede ka pa rin makipaglaban eh. May konti lang ang disadvantage. Pero remember, dalawang tao lang yung kalaban eh. So lahat ng lalaki napatay. Pati si Nahor, pati si Shechem, nakuha nila si Dina. Kasi nung lumapit sila doon, hindi nila dinala si Dina. Kinidnap na nga eh. Inano na So, eh. parang hostage siya. Hostage na siya, wala na. Kaya technically, sinave din si Dina. Paano mo masisave yun ng kailangan mong tudasin yung mga tao ron dahil otherwise aatakihin nila. Pero remember, wala silang ni-rape, So, wala silang mm. mga pinatay na babae. As a matter of fact,
kinuha nila, yung naging part na ng family nila yon. Kasi pagka Mm. mangyayari kung iiwanan nila ron yung mga kababaihan, magiging slave Oo. yun ng mga Canaanites. Mapapahamak yung mga Mapapahamak pamilya. sila. So kinuha nila yon, naging part na ng Israel yon, yung mga Shechemites, no? Kaya hindi naman na yung in-enslave or ano, hindi ganoon, ano. So yun ang alalahanin natin, no. So anyways, ngayon eto na sa ancient text. Sa ancient text, ha. Kasi sa Genesis hindi naman talaga nilagay yung buong kwento. Sa ancient text, nagalit si Jacob kasi nga sabi niya, anong sasabihin ng mga Canaanites? Aatakihin tayo. Ganun na nga ang nangyari. Inatake sila Jacob. Makikita natin to sa Book of Jasher. Wala na sa Genesis ito. Inatake sila. Ngayon, during that time, nagpadala ng message si Jacob sa kanyang tatay, kay Isaac. Nagpray si Isaac na i-protect sila Israel. So lalaban sila. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon ay in-influence niya ang mga ang mga yung mga advisors ng mga Canaanites. Na kung saan ay sinabi niya na sabi ng mga Canaanites, wala tayong laban sa mga ito, sabi niya. Kasi kung 2 tao lang ang lumaban sa Shechem at napatay nila lahat, how much more itong mga marami sila? Mamamatay tayo lahat, sabi niya. So nangyari, umatras lahat ng mga Canaanites. Umatras sila kasi natakot sila. Kaya si si Jacob ay hindi na inatake ng mga Canaanites. Dito makikita natin ang karakter ng mga tao, no. Um, mas kahit na um, yung mga iba, ni-rape mo ang anak ko, raping ko rin yung mga anak mo, parang gano'n ang dating. Laging ganti-ganti, eh. Hindi sila gano'n, ano. Tapos, dahil mga ganun kayo, i-enslave namin yung pamilya mo. Hindi rin ganun. Inalagaan, ginawa. Inadapt pa nga, eh. Napabuti pa, eh. So, yung mga lalaki lang kasi ang masasamang tao talaga nung araw. Dahil ang mga babae naman, ano sila, tawag dito, nai-influensyahan lang ng mga lalaki. Tapos, during that time, wala halos say ang mga babae. So, parang ano lang sila. Parang, parang alila, ganun. Sunod-sunuran sa mga lalaki, hindi katulad ng na panahon nila Jacob sa Torah naka-base ay ang mga babae ay importante, no. So, dito makikita natin ang karakter ng mga tao na paano natin i-emulate. Tandaan natin si Jacob, ito'y another pagsubok sa kanya na ang kaisa-isang anak niya na babae ay ni-rape ng isang uncircumcised, isang masamang tao. At hindi po siya teenager na rapist. Matanda na ito si Shechem. Tapos bata yung ni-rape. Yung indignation pero nag-hold back siya, no. Hindi niya hayaan na na-rape na, hayaan na, ituloy na lang. Hindi lalo nang napahamak, di ba? Ganun ang ginagawa na iba, na-rape na, eh. So, andyan na yan. So, panindigan na lang. So mali po 'yun, ano, hindi dapat ganyan. Um, so having said that, yung character natin should pattern ng mga mga ancient kasi the whole exercise natin dito ay pinag-aaralan natin bakit sila Jacob, bakit minahal ng Panginoon, bakit gano'n. Dahil ba masama sila tapos dahil sa ginusto lang ng Panginoon na mahalin sila dahil gracious siya saka merciful. Ba't hindi na lang si Iso? Kasi mas masama si Iso, di mas maganda sana kung kita mo kahit napakasama ni Iso, mahal pa rin siya ng Panginoon, parang gano'n, di ba? Bakit bakit Jacob I love, Esau I hated. Kung ang dating dahil si Jacob ay manluloko at masamang tao, lalo na si Esau, di ba? So pero hindi 'yun ang ano, eh.
Hindi yun ang nakikita ng mga tao. Ang nakikita ng mga tao, kung anong gusto lang nilang tingnan. Hindi ko ano yung tama, ano yung appropriate, ano yung nasa Torah. Yun ang problema ng mga hindi familiar sa Torah, no? Um, Dito makikita din natin na yung mga kapatid, no, na hindi sila magsisettle. Ngayon, kahit nagalit si Jacob sa kay Levi sa kay Simeon, ayon sa ancient text sa Book of Jubilee, ay itong ginawa ni Levi at ni Simeon is a righteous indignation na kung saan ay isinulat daw ito sa tablets in heaven as righteousness. Dahil dito ang priesthood ay binigay kay Levi. Um, si Simeon ay naisulat din. Siguro kasi si Levi ang nag-leader dito, kaya ganon. Pero because of that, ayon sa ancient text, ayon sa Book of Jubilee, napili si Levi, binigay sa kanya ang priesthood dahil sa ginawa niya dito, no? Pinagtanggol niya, ihinihiganti niya si Dina sa kanyang attacker na si Shechem, no? So, yan ang ano natin, ano? Yan ang mga ano. Tapos dito rin makikita natin ano yung character ng victim. Yung victim, hindi siya nag-a-act na oh, kawawang kawawa naman ako gano'n. So, ang ginagawa niya is maintain niya pa rin ang righteousness niya. Kaya na na in love sa kanya si ano Shechem eh. So in the face ng unrighteousness, dapat righteous pa rin tayo. Hindi tayo kasing sama nila. O, yung tatapatan natin ng kasamaan nila. So, yan ang mga hindi natin gagawin, ano? So, we have to be careful sa ano natin. So, anyway, Sister Deb, alam ko na malapit na yung flight mo. So, we have to cut short, I think, yung ano natin, program natin. Kaya siguro. Uh, Medyo uupo lang ako sandali kasi nag-boarding na ako. Oo, Nakapaalam tayo ng mahal. oo, oo, Dahil yun na, inano ko talaga na paano makapag-record sa kayo. Kaya salamat. mabakante yung ating Oo, sapat. oo, 47H. oo. So, habang inaantay natin si Sister Deb na mag-boarding, pag-pray natin ng kanyang safe trip. Papunta siya sa kanyang anak sa Hawaii. So, magpo-program tayo next week sa Hawaii naman siya. Itong background ko, Hawaii din yan eh. Kaya picture lang. Sa picture lang ako. Anyways, yun nga, no, i-ano natin, lagi nating pagbubulay-bulayan ang mga karakter kasi tandaan po natin, hindi pinipili ng Panginoon ang masasama para ipakita na siya'y mabuti. Hindi gano'n, no? Kundi ang Panginoon ay pinipili niya ang mga mabubuting tao na sumusunod sa kanyang mga kautusan. So, yun ang difference, no? Kaya i-ano natin, i-make sure natin na naiintindihan natin yun. Otherwise, ang gagawin ng iba, magpapakasama-sama na lang ako. Kasi the more na masama ako, the more na ipapakita ang grace ng Panginoon, which is hindi po yan ang tamang flight at tamang pamamaraan. Sister Deb, pag ready ka na, naka-mute ka pa. Naka-mute ka. Uh, Okay, nakamute ako. Okay, so yung ano natin ay pinaka-highlights ng kabuuan ng ating Torah portion ay ang na-present mo yung pag-meet ni Jacob at saka ni Esau, and then yung kay Dinah. mm, At i-encourage din natin ating mga listeners na patuloy na basahin ng buong Torah portions
kasi konti lang yung na-cover natin ngayon. At lalo nating maunawaan yung naging kalagayan ni Jacob at kung paano pa rin siya pinagpala. At kung makita sa ating, kumbaga, kung ganun ang ginawa ni Jacob, kung ito ay makita din sa ating buhay, lalo tayong magpapalain ng Panginoon. At sabi nga, naalala ko doon sa Psalm, na sabi, ang mata ng Panginoon ay nasa mga righteous. Yan, Kaya hindi pala niya tinitingnan yung mga masasama, kundi tinitingnan niya, nakatutok siya sa mga right, sumusunod sa kanya. sa Torah. Okay, so balik natin kay Brother Richard para sa benediction and closing prayer. Yes. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa opportunity na makapaglingkod kami muli sa inyo at mapag-usapan ang parsya na kung saan ay ang buhay ni Jacob ay napag-usapan. Nawa Panginoon ay ang lesson na natutunan namin ay manatili sa puso ng bawat isa at magawa namin ang mga gawain na nagbibigay ng kaluguran sa inyo, na mabigyan kayo ng kapapurihan. At Panginoon, pinapanalangin din po namin ang safe flight ni Sister Deb from Yes, thank you so Bicol much. hanggang sa Hawaii. Pagpunta niya ron, we pray Lord na sa ayos lahat. At nawa Panginoon, ang inyong salita ay manahan sa mga kapatiran na nakakapanood ng aming programa. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ng mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yibarecha Adonai biyishmerecha. Yaer Adonai panavelecha vikunecha. Yisa Adonai panavelecha viyesem lecha. Shalom. Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Tuloy po nating i-share yung ating mga Torah lesson na ating pong pinupost sa ating Facebook page kahit ang Messiah Social Ministry. At patuloy po natin namin ang mga salita, ang mga portion sa Torah ngayon. Huwag po tayong aasa lang na palagi tayong nakikinig. Kulang pa, maganda pa rin po na pinasaliksik natin yung salita ng Panginoon at alamin natin yung lahat ng hindi lang mga istorya, kundi bawat lesson na makuha natin sa bawat tao na sinusubaybayan din ng Panginoon dahil sa kanilang righteousness. Ayon po sa Psalm 34:15, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. So, tayo ay righteous the more na naririnig, nakikinig mo ang Panginoon sa ating mga panalangin. Tandaan po natin ang taong sumusunod at ang tunay na nagmamahal. Ako ay yung likod si Sir David Ferrero with Brother Richard Seaton sa kabilang niya. Shabbat Shalom sa inyo lahat. Shalom. Safe trip, Sister Deb.